please subscribe. Baby Girl Madam Labi. Isa rin po siyang charity vlogger ng Bataan. Ayan. Suportahan din natin si Baby Girl Madam Labi, isang charity vlogger ng Bataan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kalabi. Siguro magtataka kayo kung bakit ako nag-intro, ano? Si Madam Labi kasi kagagaling lang sa sipon at medyo paus pa siya. Dito siya, kasama ko siya, yan siya oh. At inuubo-ubo pa nga eh. Kaya napagdesisyonan niya na kung pwede raw ako na lang muna mag-intro dito. Nandito po nga pala tayo sa lugar ni Bibi Ivan. At syempre, aalamin natin kung mayroon pa yung kanyang mga gamot. Kasi nga itong araw na to, isang buwan na yung gamot na binili natin dati. Ngayon, naalamin natin kung mayroon pa. Pero may twist mga kalabi. Kasi di natin sasabihin kay ate, yung nanay ni Bibi Ivan, na bibilan natin siya ngayong araw na to. Titignan lang natin kung ano magiging reaksyon niya. Magkukunwari tayong wala tayong dalang tulong ngayon. Alamin lang natin siyempre kung ano ba yung magiging reaksyon niya. Paano yun, madam? Ano sabi mo? Ay, pasensya kayo mga kalabi dahil may kasama tayong pipi ngayon. Hindi natin maunawaan. Isang buwan. Sige na mamaya, nalilito ako sa iyo. Ayun. Sana nga nandyan. Ito na yung bahay niya. Ipapakita nga pala natin yung bahay nila. Ano. Ito yung bahay nila. At saka yan yung si sir. Magandang araw, sir. Ito yung bahay nila, oh. Para sa ating generous sponsor. Ito po yung bahay nila. Oh, yun. At saka mamaya itatanong din natin kung ito yung mga nakapalibot ba kay sir. Kung kaano-ano nila ito. Ano, sir? Sir, magandang araw, sir. Hindi ba kami tumuloy? Ayun. Oo. Ayun. Ay sir, may vlog ho kasi kami malapit dito. Nag-decide na kami dumaan dito. Kasi nga, siyempre, malapit na rin kami dito. Sabi ko, daanin nga natin si Bibi Ivan. Oo. Pasok ka na, madam. Opo. Hello po. Ayun. Sige, pasok ko na siguro ito, madam. Saglit, no? Sige, pasok na lang. Hindi naman marami ito. Opo. Ano? Te, pakalagay nga ito dyan, itong microphone mo na to. Yan. Te, magandang araw po. Pasensya ka na. Nagugulat ka siguro kung ako mag-i-interview siya ngayon. Si Madam Paos. Kasi kagagaling lang po sa sipon. Baka di kayo magkaintindihan, kaya nag-decide na ako na lang muna mag-i-interview sa inyo. Okay lang po ba? Opo, sige po. Dito tayo saglit. Medyo maingay pa ako magsalita. Pasensyahin nyo na. Mga naghihintay ng update kay Bibi Ivan. Nandito po siya. Tatanungin natin sa atin kung ano ng kalagayan ni Bibi Ivan. Ano? Para na rin sa ating sponsor na nag-aalala rin, siyempre. Ayun. Te, magandang araw. May vlog kami dito malapit. Dumaan na rin kami po rito para malaman kung ano na yung kalagayan ni Bibi Ivan. Ano po? Si Bibi Ivan, hindi po kami nakabalik ng Maynila sa Heart Center kasi po nagkameron po siya ng sakit po. Kulang 2 linggo po siyang nag-antibiotic. Ayun po pa nga, ito pa nga po yung antibiotic. Halos po, hindi na nga po natakot po ako. Gusto nga po ng doktor i-confine siya, hindi na po kami pumayag. Kasi yung ubo po niya maganit, pina-x-ray po namin, sabi po, nagkameron daw po ng gasgas yung lalamunan niya, kauubo. Kasi natakot po kasi ako kasi yung dugo lumalabas, streak niya, talagang dugo na po ang lumalabas. Hindi na po namin siya binalik kasi sa Heart Center po, Masilan. Baka po makitaan ng ubo sipon lagnat ang anak ko, sabihin COVID na. Kaya nag-decide na lang po kami na magpa-follow up na lang po ulit kami sa November 13 po. November 13, ano po ba yun? Yun ang schedule taga niya? Hindi, kami na po ang nag-schedule yun. Kasi ang sabi po sa amin ng doktor, basta pupunta po kami doon is araw ng Merkules. Para daw po tuloy na ng pulmo niya. Para po makita na rin kung pwede na rin pong alisin yung trach ni... Pumunta ko kayo doon natin, maasikaso ba kung wala kayong schedule? Opo, maasikaso po. Hindi kaya masayang yung pagod ninyo? Hindi po, kasi gayon, basta sabi po sa amin ng doktor, basta araw po ng Merkules ang punta namin. Bukas daw po sila ng hanggang Lunes, Biyernes.
Ang pulmo po kasi as in kada Merkulis lang. Ay, okay, sige. Kaya po sinasabay na nila ng Merkulis para diretso na daw po ng pulmo ang check up kay Ivan. Ayun. Eh, site, tanong ko lang ha. Yan bang kinukwento mong sakit ni Bibi Ivan? Yan ba ay bagong sakit niya? Opo, nung nagkameron po siya ng ubot sipon, ito lang po yan, 2 linggo na po bali ngayon. Itong linggo na to, bali 2 linggo na po siya. Parang bagong discover ulit na sakit ni Bibi Ivan. Parang ganun po ba? Ibig niyo sabihin? Hindi naman po sa dating yung bagong sakit, nagkameron lang po siya ng ubot sipon. Kasi yun daw po, nabalutan daw po ng plema yung baga niya. Kaya daw po hirap siyang umubo kasi yun nga po balot ng plema daw po yung baga niya. Tapos yun nga po, kauubo niya, nagkameron siya ng kaskas sa lalamunan. Pero awa naman po ng Diyos, okay naman na po siya, wala na po kasi 2 linggo po siyang nag-antibiotic. Ayun nga. Ayun ate, ano? Eh, di na natin gaano patatagalin kasi kami, ayun na nga, napinto ko kanina bago kami dumating, na napadaan lang kami rito. Te, tatanong ko lang te, ano? Dahil itong araw na to, tanda ko yon, ito yung araw ng 1 buwan ng gamot niya, at saka yung mga gatas niya. Paano po ba yun? Mayroon pa ba siyang mga ganon? Gamot, gatas? Isang pang 3 araw na lang po yung gamutan niya, pero yung gatas niya po, ayan, may 2 peraso pa naman pong box na ganito po. Pero baka hanggang 5 araw na lang din po yun. Yung gatas mayroon pa. Ay ito, pang 2 na lang po to. Ibig sabihin yung mga gamot niya po. Yung gamot niya po, pang 3 araw na lang po Ay, hindi yun. pa naman nauubos. Opo, pero last na rin po yung sitikulin niya, wala na po. Itong pinakamatibay na tanong ate, ano? Ito po, last na po to. Oo. Last na po namin tong pabubukas. Wala Yan. na po. Yan ang isa sa mga itatanong namin sa inyo kung mayroon na po ba kayong naipon uli na sakali na pambibili ng gamot niya. Pag naubos po mga yan. Nagkakastos po kami dito kay Ivan. Gawa po nagpabalik-balik kami ng ospital. Pina-x-ray pa po namin siya. Kaya yung pati nga pong binigay niyo sa amin, gagamitin namin na pera 2,000 na gamit din po namin sa kanya. Tapos yung motor po namin nasabayan pa ng sira. Ayun. Pinagawa pa po namin. So ibig sabihin natin wala kayong naitabi. Wala po kasi nagbayad po kami ng kuryente. Mapuputulan po kami ng kuryente pag hindi kami nagbayad. Bali 2 buwan po ang binayaran namin sa kuryente. Tama kasi mahalaga sa inyo yung kuryente. Gawa ng dahil sa mga oxygen na yan, ano po? Ay sa mga aparatong ginagamit ng anak ninyo. Eh paano yan ate? Eh kami unang-una sa lahat, sinabi ko kay Sir kanina, wala kaming medyo magandang dalang balita para sa inyo. Kami nag-update lang kay Bibi Ivan. Yun ang isa sa winawuri po namin. Paano kaya si Bibi Ivan pag naubos na yung mga gamot nga? Paano sila ate? Tulad na yung naikwento mo ngayon natin, nagastos nyo, pati nga yung dapat na pamasahe nyo, ano po? Opo. Ano po ba ang gagawin yung paraan? Ito ba ang mga kapitbahay ninyo po? Hindi kayo nakakautang May utang na rin po kami. sa mga kapitbahay nyo? Opo. Sa totoo lang po, babago pa lang po kami nakakabayad-bayad. Nung kami po natulungan ninyo pang 1 buwan ng gamutan. Ayun. Pwede bang malaman kung sino po itong nakapalibot po sa inyo? Mga anak ko po yan. Pero nakagbibigay din po naman sila sa amin. Itong mga bahay-bahay po nito, anak ninyo Anak po ko ito. po yan. Ganun po ba? May tumatawag po yan sa inyo. Ayun. Ate, may mahalaga yatang ano yan? Hindi, okay lang. Yun lang ang gusto namin malaman. Ito pala, sa mga nagtatanong, ano, sa sponsor na rin natin. Ito parang nakapalibot. Papakita natin mamaya, ano, pagkatapos ng interview kay ate. Papakita natin kung sino yung mga nakapalibot sa kanya. Mga anak niya pala. Mga anak. At siya rin pala yung nautangan ni ate sa tuwing gipit na gipit siya. Yun. Kami man din, nalulungkot, ano, dahil naglakas loob na lang kami pumunta rito kahit wala kaming dalang magandang balita sa inyo. Kasi nga, iyon din ang isa sa iniisip namin. Paano nga si Bibi Ivan pag naubos nga yung gamot niya, paano nga sila ate? Meron po kami, namimingwit po yung asawa ko ng isda. Pag dinadahin po namin, nakakabenta naman po kami. Palagay nyo, sasapat, makakabili ng gamot niya po? Opo po, mga 3 araw lang po. Pang-araw-araw Makakabili po kami. Kaya kagaya po niya, nang huli na naman ng isda si papa niya para po may pandahin kami. Ay, nakahuli siya. Ayun. Ayun na nga ang problema nito. Ano bang, ba't nagiging emotional kayo, te? Na ano lang po, kasi pag naaalala ko nga po yung ano ko nakaganito hindi po talaga mawala sa isip ko yung nangyari sa ano ko. Sa totoo lang po, ang ano na napagkasaya-saya
Alam niyo, sa totoo lang po kahapon, tawan-tawa siya, ngiting-ngiti siya. Kaya sabi ko, Diyos ko po, Lord, bumabalik na uli yung sigla ng anak ko. Samantalang dati hindi siya natawa, iyak lang siya ng iyak. Pero kahapon po talaga nakita ko ng tawan-tawa po siya. Pag nakikita ko po yung anak ko, para pong dinudurog yung puso ko. Parang sinasabi ng anak ko, bakit ba mama pina-opera niyo ba ako? Lakas-lakas ko tapos nagkagal. Hindi ko po kahit po minsan nag-iisa ako, talagang hindi ko po mapigilan yung umiyak. Lalo po pag nakikita ko siyang yung parang matamlay siya. Pero ate, ito na nga, at nasabi na namin sa inyo sa sadya namin, nalaman na rin namin yung naging kalagayan ni Biba Ivan ng mga nakarang araw. At ito ay isa sa pinoproblema rin ninyo, walang naitabi na pambili ng gamot ni Biba Ivan sakaling maubos itong mga to. Mayroon man, mga pang ilang araw lang, 2 to 3 days lang ang mayroon. Ano ang nararamdaman nyo, te? Pag ganun, balik uli sa dati, paano po? Yung naglalakas loob na lang po uli kaming mangutang para po pambili ng gamot ng anak ko. Tapos pagka sahod ng papa niya, hinuhulog-hulugan na lang po namin. Bawa po, nakasahod si papa niya, magbibigay kami ng 500 kung 500 para po makatagpos kami sa utang. Tapos pagka bili po kami ng pang ilang araw na gamutan niya. Yung pagkakasya-kasyahin po namin, yung babadgetin namin kung saan sasapat yung kinikita ni papa niya. Kasi si papa niya lang po ang naghahanap buhay sa amin. Eh si sir, nabanggit nyo, namimit po ba siya ngayon? Opo, kasi marami po ba siyang nahuli? Opo, nandun po sa likod, naglilinis po siya. Siguro, bago tayo pumunta ron, madam, no? Kasi bago natin silipin at bekaitin natin yung mga kapitbahay natin. Total, para din na natin abalain siya ate. Paano yun, ate? Magpapaalam lang kami, ate. Didiretso lang kami sa likod ninyo, ate, ha? Opo. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa at di pa naman huli ang lahat. Maraming maaring mangyari. So ngayon, ayun, nalaman na natin mga kalabi, yung naging sitwasyon Biba Ivan at wala nga raw silang pambili ng gamot. At wala rin naman tayong dalang magandang balita kila ate. Yes, at silipin lang natin yung sinasabi nating isda ni Sampo. Ito, pakikita natin yung mga Ayan po, anak ko po yan, manugang ko po yan. Manugang niyo po ba ito? Opo. O, kilala ko po ito. Ito yung manugang niya, isa sa anak niyo po. Ayun po yung anak ko, yung babae. Oo, sige po. Ito po, anak niyo rin po ito. Ito po, anak ko rin po. Anak niya rin. Tapos Ayun po. anak ko rin po yun. Ayun, hipag ko po sa... Ay, magkakamag-anak talaga. Tapos yung po, pamangkin ko po yun. Ayun. Ito, papakita ko yung bahay nila ate. Ito nga pala, bahay nila. Yung sa harapan, yung pinakita natin kanina. At narito si sir. Ito yung ating sadya rito sa likod. Ayun po. Ayun, papakita natin. Hello, sir. Naglilinis po. Naikwento ni ate kanina. Ayun. Ito po, nagdadayo ko para makayo po lang konting pambili ng gamot namin na... Ibig sabihin, sir, dinadaing nyo to para pambili ko ng gamot. Abo. Palagay nyo, sir, Iniipon po na, nakaka-300 naman po. bibinta nyo ng tuyong-tuyo na po. Ay, di, matagal pa ho yan. Bukas po, bibilan pa po namin yan. Tapos mga dalawa. Tapos mga magkano lang pong mabibinta? Mga 300, 400 po. Akalain nyo, ganun lang. Yan ako po pagkukunan eh. Kaya pwede po, sa po trabaho eh. Ito yung, saan nyo po nahuli yan, sir? Yan po sa ilog po. Sa ilog, ayan, no? Ayan. Binwit po. Opo, yung iba binwit po. Yung iba po, lambat. Lambat, ang galing, O, ito nga po pala, yun, narinig nyo nga, sinabi ni sir, isa sa pinagkukuhanan nila na maaaring pambili ng gamot ni Biba Ivan. Siyempre, pang-ulam na rin. Idadaing daw muna, mga 2 araw, sir, bago may binta. Siyempre, di naman bibili niyan pag medyo basa. Meron din po yung iba, yung... Binibili. Yun. Ayun. Ito yung likuran ng bahay nila ate. Ito yung nila. Ayan, papakita natin dahil para, ayan yung CR nila. Ayun. Oh. Total, nakita na rin natin, madam. Madam? Ano, sir? Yung po sa... Ay, sinasabi. Ano po sinasabi niyo, ate? Yung sa po sana... Sa po? Pang blender po sana ng pagkain ng anak ko kung meron po sana mga katulong sa amin. Para po mabigay na po namin yung pagkain ng anak kong sinasabi ng doktor sa amin. Blender? Malit lang po. Magkano kayo mga ganun, sir? Palagay nyo? Mga
700 siguro. 100 po kasi nabigyan. Hindi nyo talaga kaya may provide, sir, no? Sa hirap ng buhay, sir, ano? Talagang ano po eh. Hindi pinabit po ba eh. Araw-araw po kasi gumagastos po talaga. Oo nga, tama. Ano po lahat. Sa mga kalabi natin dyan na sulit at saka ano, yung nakakaluwag-luwag, ano? Ayan, panawagan ni ate para sa kay BBI Ban. Hindi naman para sa kanila yon. Ganun niya kamahal ang anak niya. Te, ito pahabol na tanong, ano? Dahil sabi mo, babalik kayo sa kailan? Anong sa Sa 13 po. walang schedule. Wala po. Ang tanong po, pagkatapos ng i-upload natin ng video na ito, baka may tumulong sa inyo magbibilan ng gamot. Ang tanong, paano nyo malalaman yung totoong gamot nila kung di man ma-check up? Hindi, iyan pa rin po yun. Sigurado po kayo? Ayan pa rin po yun. Kasi ang sabi po sa amin ng doktor, hanggat hindi po sinasabi ng doktor sa amin at hindi po bumabalik si Ivan sa dati, iyan at iyan. Walang magbabago sa gamot. Walang magbabago po Ayun. sa gamot. Kinaklaro ko lang, sir, ate, kasi para hindi masayang yung bibiling gamot kung mayroon man. Ano po? Oh, dahil yung mga sponsor natin, ano rin sila, yung hindi naman sila sobrang yayaman, na tumutulong sila dahil siyempre sa kalagayan nga ninyo. Ayun, medyo napahaba na yung ano natin, yun. Ito rin. Yan, magdadaing para sa gamot ni Biba Ivan. Ayun. Paano po yan, sir? Salamat ha. Huwag lang kayo mawawalan ng pag-asa, malay nyo, ano po. O ayun mga kalabi, ano, papaalam na tayo. At si Madam Panisinyas, ano, nagawa ng paus nga po siya. Di rin niya maano. Ito na po yung mga nasa palibot ng bahay nila ate. Hipag, mga anak po ito, yun. Ito yung bahay nila. Ayan. So ayun nga mga kalabi, ano, iniwanan natin sila ate ron, nagpanggap tayong wala tayong dalang magandang balita. Inalam lang natin yung ano yung magiging reaksyon nila. At yun nga, umiyak na naman si ate. Siyempre dahil na rin siguro sa pag-aalala dahil wala kang pambiling gamot. So ngayon, madam, ikaw naman ang bumalik ngayon. Dahil usapan nun namin yung mga kalabi, hindi naman talaga po si Madam Labi. Kaya lang baka ng araw mamali siya ng sabi. Palatawa ko kasi ito si Madam. Baka hindi pa tapos yung usapan, tawa na ng tawa, hindi magiging successful po. Ayan. Ayan mga kalabi, babalikan natin si ate. Sadya ko talagang iniwan yung sombrero ko para meron tayong Dahilan. May dahilan na bumalik. Para meron tayong dahilan na balikan sila. Kunwari, naiwan ko yung sombrero. Iniwan ko talaga yung sombrero. So ngayon, babalikan natin yung sombrero kunwari. Pero tapos, hindi niya alam, meron tayong sa kanya. Magandang balita. At ang ating generous sponsor, siyempre November na naman, kailangan na naman ng bagong gamot ni Ivan. So bibilan na naman po natin sila ng pang-isang buwan ng gamot ni Ivan. Tara na mga kalabi, tingnan natin yung reaction natin. Ate, sombrero ko po! Naiiwan! Ate, hindi nagtaka. Ate, hindi ka ba nagtataka? Hindi po. Bakit po? May boses ako! Oo nga po. Pinaprank ka lang namin ate. Nandito kami para samahan mo kami bumili ng gamot niyo. Ay, ba?
katrabaho, huwag po sana po kayo magsawang tumulong. Sana po, maraming salamat po sa mga binibigay ng tulong, lalo na po sa Panginoon Diyos. Dahil gumagamit po ito ng tao para po kami tulungan. Maraming bagay po ito sa aming anak na driver. Maraming salamat po, sponsor. Thank you po. Huwag po kayo magsasawang tumulong lalo na po sa aking anak. Thank you po, maraming salamat po sa mga binigay niyo na po na ito. Malaking bagay po sa amin. Maraming salamat po. Thank you.